Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Bawal magwali sa gabi, malas ang makabasag ng salamin. Bawal maligo kapag Biyernes Santo. Ilan lamang ito sa mga pamahiing pinaniniwalaan ng marami sa atin. Bukod pa rito, naniniwala rin tayo sa mga gayuma, anting-anting, pampaswerte, manghuhula, feng shui at horoscope. Ipinaaalala sa atin ng ating katesismo na masama ang naniniwala sa mga ito. Sa makatuwid, ang paniniwala sa mga ito ay mortal na kasalanan. Labag ito sa unang utos. Ang nakalulungkot, marami sa mga kapatid nating Kristiyano ang mas binibigyan pa ng halaga at tiwala ang mga pamahiin at ilan pang maling paniniwala kaysa sa ating pananampalataya. Ito na kasi ang nakaugalian ng matatanda. Wala namang mawawala kung maniwala, ang kadalasang linya ng mga pasaway. Walang ipinagkaiba ang mga ito sa mga Pariseo noong panahon ni Kristo na binaliwala ang utos ng Diyos at mas pinahalagahan ang turo ng mga ninuno. Dapat nating iukit sa ating mga puso't isipan na anumang kautusan o katuruan na taliwas sa utos at turo ng Diyos ay walang dapat puwang sa ating buhay. Balikan ang unang utos. Pagnilayan ang mga pagkakataon na mas nagtiwala ka sa pamahiin, pungsoy o pampaswerte. Pinagsisisihan mo na ba ito?